Lahat tayo ay nakaranas na nito. Yung bigla kang kinakabahan sa gitna ng mahalagang pangyayari. Katulad ng job interview o unang date. Biglang parang ang nerbiyos mo ang nagmamaneho ng katawan mo. Dinadala ka sa bagyong puno ng pawisang palad at nauutal na mga salita. Para kang pasahero na lang sa sarili mong katawan. Parang wala kang magawa sa bilis ng tibok ng puso mo at magulong isip. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga henyo mula sa kasaysayan, ang mga Stoic, na matagal ng eksperto sa pagiging kalmado kahit sa gitna ng pressure. Kahit na bago pa man pumasok sa ating bokabularyo ang salitang anxiety. Ngayon, tatalakayin natin ang mundo nila para malaman ang mga sikreto na hindi lang pampatagal sa mga hamon ng buhay, kundi para magtagumpay pa sa kabila nito. Kaya kung minsan ay nadadala ka ng emosyon mo o ng mga reaksyon mo, manatili ka lang. Magbabago ang laro para sa iyo ng mga insights na ito. Sasamahan mo kami sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan para matutunan kung paano mo magagamit ang ancient Stoic strategies para manatiling ikaw ang may kontrol sa iyong emosyon at kilos kahit ano pa ang mangyari. Kung may mapulot ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa kakilala mong kailangan din nito. Tara na, isipin mong ang emosyon mo ay parang isang kaibigan na may mabuting intensyon pero hindi laging marunong tumigil. Hindi sila kaaway, kundi mahalagang mga signal na tumutulong sa iyong makaiwas sa panganib, magdiwang ng tagumpay, at palalimin ang koneksyon mo sa iba. Pero kapag hindi natin natutunan silang kontrolin, pwedeng lamunin ng emosyon natin ang ating lohika. Salamat sa ancient wiring ng utak natin na para sa ibang klasing pamumuhay noon. Ganito kasi yan. Pag umusbong ang emosyon, parang may alarm bell na tumutunog sa utak mo, isang malakas at nagmamadaling tunog na hindi iniisip kung abala ka sa mahalagang bagay. Minsan, nauuna pa itong alarm bago pa makapagsimula ang rational mind mo, kaya para kang overwhelmed at walang kontrol. Pero hetong twist, hindi ka helpless sa harap ng iyong internal alarm system. Dito pumapasok ang Stoicism. Ang Stoicism, hindi tinuturuan tayong supilin o patayin ang emosyon, kundi kontrolin ang ating mga reaksyon dito. Aaminin natin, hindi naman natin kayang kontrolin kung kailan at gaano kalakas dadating ang emosyon. Pero kaya nating pagdesisyonan kung ano ang gagawin natin susunod. Hindi mo layunin maging manhid, kundi matutong huminto saglit, mag-pause at tumugon ng mahinahon imbis na mag-react. Paano ba ito ginagawa? Nagsisimula ito sa pagkilala o awareness. Kapag naging aware ka na sa triggers at senyales ng emosyon mo, mas naiintindihan mo sila. Hindi ito biglang nagagawa, kailangan ng practice, pasensya, at kaunting pagninilay. Pero sa pagtingin sa mga emosyon bilang informative, hindi utos. Nabibigyan tayo ng pagkakataong magdesisyon ng tama at nakabase sa ating values at goals. Kapag master mo ito, hindi lang buhay mo ang gaganda, kundi mas healthy pa ang relationships mo, mas magiging better ka magdesisyon, at mas fulfilled ang buhay mo. Naniniwala ang mga Stoic na ang emosyon ay produkto ng ating interpretasyon sa mundo. Halimbawa, kung iniisip mong personal insult ang pagka-interrupt sa meeting, magagalit ka. Dito nagiging interesting ang Stoicism. Tinuturuan tayong baguhin ang pananaw natin para mabago din ang ating emosyonal na reaksyon. Hindi ito pagde-deny sa nararamdaman mo, kundi pagtatanong sa assumptions na pinagmumulan ng nararamdaman mong yan. Isipin si Marcus Aurelius, Romanong emperador at Stoic na pilosopo, na hinarap ang mga pagsubok na kaya kang lamunin gaya ng political intrigues, gera at pandemya. Sabi niya, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naintindihan mo yan, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ibig niyang sabihin, hindi pwedeng ipabago ng mga nangyayari sa labas ang kalagayan ng isip mo. Choice mo yan. At sa response mo, nagmumula ang paglago at kalayaan mo. Isa pang Stoic, si Epictetus, iginiit na ang reaksyon natin ay hindi dahil sa events, kundi sa interpretation natin dito. Sabi niya, hindi ang nangyayari ang nagdudulot sa atin ng stress, kundi ang paghusga natin sa mga bagay. Malakas ito, ibinabalik ang kontrol sa kamay mo. Hindi mo kontrolado ang unang flash ng emosyon,
pero kontrolado mo ang susunod. Pwede kang huminto, mag-isip, at hindi sumabay sa negatibong emosyon na wala namang basehan. Ang pinaka-liberating sa Stoic approach ay ang practicality nito. Hindi lang ito philosophy, kundi araw-araw na practice. Gumagamit ang mga Stoic ng technique gaya ng premeditatio malorum, yung pag-iisip ng mga posibleng pagsubok bago mangyari para mas prepared ka mentally. Hindi ito pagiging negative, kundi paghahanda para manatiling steady anuman ang mangyari. Dahil sa mga aral na to, tinuturuan tayo ng Stoicism na hindi tignan ang buhay bilang sunod-sunod na sources ng stress, kundi bilang oportunidad para patatagin ang sarili, maging resilient at matamo ang malalim na kapayapaan na bunga ng paniniwalang kaya mong lampasan ang kahit anong pagsubok basta't nakatutok ka sa wastong pananaw. Kapag yakap mo na ang Stoic mindset, hindi lang pagtitiis ang matututunan mo, kundi ang mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa kapasidad mo. Ngayong alam natin na ang emosyon ay magmumula sa ating pananaw, hindi sa mga event mismo, lusong naman tayo sa malalim na Stoic principle ng pagpili. Hindi ito tungkol sa pagpili ng mangyayari sa atin. Madalas, wala tayo dun. Ang tinutukoy dito ay ang pagpili ng reaksyon natin. At dito mismo nakatago ang freedom at kapangyarihan natin. Tinuturo ng mga Stoic na sa pagitan ng stimulus at ng response, may espasyo. Sa espasyong yan nakasalalay ang kapangyarihan mong pumili ng reaksyon. Grabe, empowering to. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, ikaw pa rin ang may final say kung paano ka tutugon. Pwedeng pangit na comment, problema sa pera, o personal na pagkawala. Response mo pa rin ang sayo. Isipin mo na lang ang buhay na parang sayawan. Ang dami ng event, mabilisan, at ang emosyon, mabilis din sumabay. Pero parang bihasang dancer, ikaw ang pipili ng steps mo. Kung sasabay ka ba sa emosyon, iiwasan mo ito o didiskarte ka ng mahinahon. Hindi ito pagtanggi sa nararamdaman mo, kundi pag-acknowledge at pagdesisyon kung alin ang tamang aksyon na aligned sa values at pangmatagalang goal mo. Ang susi dito ay ang tinatawag ng Stoics na prosoche o mindful attention. Ibig sabihin, aware ka sa present, napapansin mo agad kung may triggers at conscious kang nagdedesisyon kung paano tutugon. Sa pagsasanay ng mindfulness, napapalawak mo yung puwang sa pagitan ng stimulus at response. Nagkakaroon ka ng oras para pumili ng tamang aksyon. Dahil dito, kaya nanatiling kalmado si Seneca, isa pang Stoic philosopher, kahit sa matindihang stress. Sabi ni Seneca, dapat natin i-rehearse ang worst-case scenario, not para magmukmok, kundi para lumiit ang impact kapag actual na nangyari. Sa ganitong paraan, hindi tayo padalos-dalos, kundi mas nagiging mahinahon. Bukod dito, ang Stoic approach ay nakakatulong magpatatag ng resilience. Hindi naman lumalakas ang tao sa pag-iwas ng problema, kundi sa pagharap dito ng malinaw ang isip at determinasyon. Sa bawat tamang pag-react, mas lalo nating pinapakatatag ang sarili para sa future na pagsubok. Habang mas lumalalim ka sa Stoic practice, makikita mong hindi sapat malaman lang na may choice ka. Kailangan mong matutunan kung paano pipili ng maayos. Heto ang mga techniques mula sa Stoic wisdom na makakatulong sa iyo. Isa sa pinaka-epektibo ay ang simpleng pag-pause. Kapag sumiklab ang emosyon, isipin mong nasa isang mainit na argumento ka. Imbis na sumagot agad, mag-pause ka muna. Yung sandaling yon ay parang buffer na nagpapagising sa rational mind mo para magproseso ng sitwasyon. Sa mabilis na sandaling yon, pwede mong itanong, anong emosyon ba to? Galit ba? Inis? Takot? Basta ma-recognize mo lang, nababawasan na agad ang kapangyarihan nito at mas nagiging kaya mong itugon ng mahinahon. Isa pang Stoic strategy ay ang pag-reframe ng mindset mo tungkol sa sitwasyon. Ang tinatawag na cognitive reframing ay ang pagbabago ng pananaw mo para makita mong iba ang pangyayari. Kung may nag-cut sa'yo sa traffic, imbes na mainis ka agad at magduda na sinadya nila, yun, pwede mong isipin na may iba pang dahilan. Baka nagmamadali sila papunta sa emergency. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin sa isang pangyayari, nag-iiba rin ang emosyonal mong reaksyon, kaya mas madali mong mapanatili ang composure mo.
Baka pa nga magawa mong unawain o ma-empathize sa taong iyon. Ang paggawa ng desisyon base sa mga pinapahalagahan mo ay isa pang haligi ng Stoic na practice. Dito, pumipili ka ng kung anong gagawin mo base sa mga core values mo, hindi base sa pansamantalang emosyon. Tanungin mo ang sarili mo, ang pagsagot ba ng galit, tugma ba sa mga pinapahalagahan ko? Ano bang gagawin ng pinaka-better version ko sa ganitong sitwasyon? Kapag ina-align mo ang aksyon mo sa mga values mo, masisiguro mong ang mga reaksyon at desisyon mo ay pabor sa taong gusto mong maging at hindi lang sa nararamdaman mo sa sandaling iyon. Importante rin ang emosyonal na pagtanggap. Di ibig sabihin nito na tanggapin mo na lang na masama ang loob mo. Ang ibig nitong sabihin, tanggapin mo na ganoon ang nararamdaman mo sa ngayon, nang walang judgment at di rin kailangang umaksyon agad. Kapag tanggap mo, mas mauunawaan mo yung emosyon mo at mas mamanage mo ng proactive. Parang ulap lang yan na dumadaan sa langit. Pansinin mo sila, pero huwag kang magpadala sa bagyo. Ang bawat teknik na to, hindi lang para sa isang partikular na emosyonal na sandali. Layunin nilang magtanim ng habit na laging piliin ang mga aksyon na base sa rason at desisyon mo. Kapag naging regular mong practice ito, nagiging automatic na at magbabago talaga kung paano ka mag-interact sa sarili mong emosyon at sa mundo. Habang ini-integrate mo ito sa araw-araw, mapapansin mong hindi lang mas balanse ang emosyonal mong reaksyon, kundi mas gaganda rin ang overall well-being mo. Mas aangkop ka sa mga Stoic principles mo. Kapag pinipili natin ang mga aksyon natin ng may kamalayan at rason, hindi basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin. Nakakabuo tayo ng inner stability na napapansin ng mga tao sa paligid natin. Ang stability na to, nagbibigay sa atin ng tiwala at pagiging maaasahan, lalo na sa mga relasyon. Mas lalalim ang koneksyon ninyo dahil alam nilang kaya mong maging sandigan, hindi yung basta sumusunod lang sa emosyon. Ibig sabihin, kapag may conflict o tensyon, imbes na palalain pa ng emosyonal na reaksyon, natutulungan pa nating maresolba ang sitwasyon. Mas gumaganda ang kalidad at lalim ng mga relasyon. Sa trabaho, sobrang mahalaga ng kakayahang manatiling kalmado at composed sa gitna ng pressure. Minsan talagang umiinit ang emosyon, pero ang kakayahang kontrolin ang sarili ang nagpapakita ng totoong leadership. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon, kundi tamang pag-manage ng response mo. Ginagawang mas strategic at thoughtful ang mga desisyon. Ganitong uri ng leadership ang nirerespeto at sinusundan ng iba. Dagdag pa rito, kapag pinipili mo ang aksyon kaysa emosyon, nagkakaroon ka ng personal na resilience at tibay ng loob. Naniniwala ang mga Stoic na ang mga pinakamalalaking pagsubok ay oportunidad para yumabong. Kapag hinarap mo ang hamon ng kalmado at composed, natututo kang mas madali harapin ang mga susunod pang stress. Nakakatulong itong mabawasan ang anxiety at depression at mas gumaganda ang quality ng buhay mo. Hindi ka na lang basta reactive sa problema. Actively ka nang gumagawa ng landas mo through them. Isa pa sa mga pinaka-importanting benepisyo ay ang pag-develop ng self-awareness at self-regulation. Kapag alam mo ang mga triggers mo at marunong kang mag-manage nito, nadadala mo ang awareness na yun hindi lang sa sarili kundi pati sa ibang tao. Mas marunong ka nang dumiskarte sa mga interaction. Nadadalian kang sumabay sa iba't ibang tao at sitwasyon. Ang practice na piliin ang aksyon kaysa emosyon nagbibigay ng mga tools hindi lang para makaraos, kundi para umangat. Sa Stoicism, hindi lang tayo basta-basta namumuhay, kundi patuloy tayong sumusulong at nakakatulong sa iba. Ang pagmaster ng emosyon at palaging pinipili ang rasyon o tamang aksyon imbes na impulsibong reaksyon, hindi madali. Isa itong malalim na hamon na nangangailangan ng tiyaga, pasensya, at resilience. Sa journey na to, gaya ng turo ng Stoicism, marami tayong mararanasang obstacles na susubok sa katatagan mo at sa kakayahan mong i-apply ang philosophy sa totoong buhay. Isa sa unang hamon ay ang lakas at bilis ng emosyonal na reaksyon. Napakalakas ng emosyon
Kahit sino pwedeng mabigla at madaig ng nararamdaman, lalo na kung panghabambuhay na itong nakasanayan. Hindi solusyon ang pigilin ang emosyon, kundi matutunang aminin na nariyan sila. Pero huwag mong hayaang sila ang magdikta ng aksyon mo. Kailangan dito ng mataas na self-awareness at yung kakayahang mag-pause, mag-reflect kahit mainit pa ang ulo. Skill to na natutunan sa patuloy na practice at mindfulness. Isa pa sa mga hamon ay ang consistency pagdating sa stoic practices. Madaling maging kalmado kapag walang stress, pero kapag biglang may problema o krisis, ibang usapan na. Yan, makakatulong dito yung premeditatio malorum. Imagine mo na ang mga posibleng problema bago pa sila dumating. Nakakatulong ito para maging mas handa ka mentally, kaya hindi ka masyadong nabibigla kapag dumating na yung hamon. Meron ding challenge ng skepticism galing sa sarili mo o sa iba. Questionin mo minsan kung may saysay ba talaga ang stoic practices, lalo na sa totoong buhay, o kaya tinitingnan ng iba na OA o sobra ang pag-regulate ng emosyon. Ang best na paraan para mapataas ang tiwala rito ay ipakita sa gawa. Kapag kalmado, rasyon at matatag ka, makikita rin ng iba ang epekto nito. Panghuli, hamon din ang pagsama ng stoic practices sa araw-araw, lalo na ngayong mabilis ang takbo ng mundo. At lagi tayong encouraged na maging emotional at mag-react agad. Pero kung maglalaan ka ng oras kada araw para mag-reflect, journaling o meditation, mas matibay mong maiuugat ang sarili mo sa stoic values. Ang araw-araw na commitment, ginagawang habambuhay na habit ang stoicism. Unti-unting nagiging parte ng pagkatao mo. Para magtagumpay rito, kailangan ng matinding commitment sa sarili at malalim na pag-unawa sa philosophy. Ang bawat obstacle ay chance pang patatagin ang virtues mo. Tuloy-tuloy na pagsasabuhay ng principles, hindi lang nalalampasan ang mga pagsubok, nagiging mas matatag at mas mabuti ka. Isipin mo na lang ang typical na sitwasyon sa work. Nagbigay ka ng effort sa project. Tapos sa presentation, may colleague na nag-interrupt at parang di makatarungan ang criticism. Natural na reaksyon, gusto mong idepensa yung gawa mo, magalit pa siguro. Pero kung ia-apply mo yung stoic principles, magpo-pause ka muna. Aminin mo sa sarili mo yung nararamdaman mo, pero hindi mo agad pinapaandar ito. Instead na pumatol, pwede mong tanungin ng calmly ano mismo ang feedback nila para mapabuti pa yung project. Hindi lang nito na pe-preserve ang professional relationships, pinapaganda rin ang reputation mo bilang tao na composed at marunong tumanggap ng feedback kahit nasa ilalim ng pressure. Sa personal life din, halimbawa, may conflict sa partner o kapamilya. Alam natin, mabilis mag-escalate ang damdamin sa mga pamilyar. Minsan, maliit na issue, tumitindi. Sa stoic approach, aaminin mo muna kung ano yung trigger ng emosyon mo, tapos pipiliing intindihin muna kaysa mag-react agad. Baka tumahimik ka muna, makinig sa hinaing ng kausap mo, bago sumagot o mag-solve ng problema. Mas napo-promote nito ang maayos na usapan at understanding. Kaya, mas gumanda pa ang relasyon imbes na masira. Sa isa pang bahagi, self-discipline, gaya ng pagpapanatili ng fitness routine o diet. Ang dali talagang matukso, pwedeng hindi na lang mag-workout dahil pagod ka, o kaya mag-cheat ng unhealthy snack. Itinuturo ng Stoicism na mag-focus tayo sa ating mga pangmatagalang layunin at values kaysa sa pansamantalang ginhawa. Sa pamamagitan ng Stoic discipline, na ipapaalala natin sa sarili ang mga dahilan ng ating mga desisyon, pinapatibay ang ating willpower para kumilos ayon sa mas mataas na layunin at hindi sa pansamantalang kagustuhan. Bukod dito, malaki ang epekto ng Stoicism sa ating katatagan at mental health, lalo na sa panahon ng krisis o lungkot, gaya ng kapag may problema sa pera o nawala ang isang mahal sa buhay. Ang stoic na gawain na mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating mga tugon, values at actions ay napakahalaga. Natural na maramdaman ang lungkot o stress, pero tinutulungan tayo ng Stoicism na lampasan ang emosyon nang hindi tayo napapaapekto ng todo. Natutunan nating tanggapin ang ating mga reaksyon bilang bahagi ng pagiging tao, pero hindi hinahayaan na ito ang magdikta ng ating gawa o ng ating pagkatao. Sa bawat ganitong sitwasyon, ang tunay na aplikasyon ng Stoicism sa totoong buhay ay hindi yung pagpigil sa emosyon o pagpapanggap na hindi ito nag-e-exist, kundi ang piliin na huwag magpadala rito.
Hindi lang ito nakakatulong sa iilang pagkakataon. Nagpapanday ito ng buhay na may saysay, integridad at karunungan. Isa sa mga core practices ng Stoicism ay ang pag-regulate ng ating emosyon, nakaakibat ng tinatawag ng mga psychologist ngayon na emotional regulation. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon, kundi sa pamamahala kung paano natin ito ipinapakita at tinutugunan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga tao na mahusay sa pag-manage ng kanilang emosyon ay mas maganda ang mental health, mas masaya sa buhay, at mas malakas ang relasyon, na nagpapatibay ng pananaw ng mga Stoics na ang pagkakaroon ng kontrol sa ating mga reaksyon ay nagpapabuti sa ating pagiging tao. Maging ang neuroscience ay may paliwanag kung bakit epektibo ang Stoic practices. Ang prefrontal cortex ng utak, na responsable sa higher order thinking, ay malaking bahagi sa pag-manage ng mga emosyon na pinoproseso ng amygdala, mas primitibo na parte ng utak. Kapag nagpa-practice tayo ng Stoic techniques, gaya ng mindfulness o cognitive reframing, tinitrain natin ang prefrontal cortex na manguna sa mga emosyonal na sitwasyon. Habang tumatagal, tumitibay ang neural resilience natin at mas madali na magdesisyon ng maayos sa halip na magpadala sa bugso ng damdamin, kahit na stressful ang sitwasyon. Bukod pa rito, ipinapakita ng konsepto ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago-bago at bumuo ng bagong koneksyon na sinusuportahan ng Stoic practice. Kada practice natin ng Stoicism, pinapalakas natin ang mga neural pathways na sumusuporta sa mga ganitong ugali. Parang pagpapalakas ng kalamnan. Mas ginagawa nating lifestyle ang Stoic practices, mas tumitibay ang ating emotional regulation muscles. Ayon sa research, ang consistent na mindfulness at reflection, mga pangunahing bahagi ng Stoicism, ay may epekto pa sa parts ng utak na konektado sa awareness, empathy, at stress reduction. Bukod sa psychological at neurological benefits, pinapatunayan din ng behavioral science ang kahalagahan ng habit formation na binibigyang diin ng Stoicism. Ang ugali natin araw-araw ay nabubuo mula sa mga habits na siyang nagpapalit ng ating asal at resulta. Itinuturo ng Stoicism na mag-develop ng mabubuting habits sa pamamagitan ng paulit-ulit na practice. Tugma ito sa natuklasan ng behavioral science na ang habit formation ay nagdudulot ng tunay at pangmatagalang pagbabago na mahalaga para sa personal na growth at fulfillment. Kapag nauunawaan natin ang scientific principles sa likod ng Stoic practices, hindi lang philosophical ang appreciation natin dito, kundi practical din. May sistema ito na nagpapalakas hindi lang para malampasan ang buhay, kundi upang umangat at maging mas masaya. Backed na ngayon ng mga pag-aaral na talagang nakakatulong ang ancient techniques na ito para sa resilience, happiness at satisfaction sa buhay. Isa sa mga pinaka-epektibong daily practice ay ang disiplina ng mindfulness. Ito ay nangangahulugan ng pagbibigay oras araw-araw para mag-focus sa present moment ng walang paghusga. Pwedeng magsimula sa ilang minuto tuwing umaga o gabi, nagmumuni-muni sa iyong thoughts at feelings. Nakakatulong ito magbigay ng mental space sa pagitan ng ating reaksyon at ng mga problema, kaya mas compose ang tugon natin at hindi impulsive. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng meditation o kahit habang kumakain, naglalakad o nakikipag-usap. Basta ikaw ay nandoon, present at attentive. Isa pang makapangyarihang tool ay ang journaling. Ang pagsulat araw-araw ay tumutulong pag-isipan ang mga karanasan at desisyong ginawa mo sa buong araw. Dito masusuri kung ano ang mga nagawa mo ng tama at ano pa ang pwedeng i-improve. Hindi ito self-criticism, kundi self-improvement. Isulat ang mga pagkakataon na na-apply mo ang Stoic principles at mga moments na hindi. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang patterns at kung saan mo pa dapat i-focus ang effort mo. Gamit din ang visualization, bagay na ginagawa din ng mga atleta pero applicable sa Stoicism. Tuwing umaga, maglaan ng ilang minuto para i-visualize
kung paano mo haharapin ang mga challenge ng araw na may stoicism at grace. Isipin mong hinaharap ang mahirap na sitwasyon sa trabaho ng kalmado o habang nire-resolba ang isang away sa bahay na may compassion at rationality. Sa pamamagitan ng mental rehearsal, na ihahanda mo na agad ang sarili mo na kumilos ayon sa values mo pag dumating na ang aktwal na sitwasyon. Isa pang daily practice ay ang pag-set ng malinaw na intentions. Anong stoic values ang gusto mong isabuhay ngayon? Tapang, katarungan, pagtitimpi, kaalaman. Piliin ang gusto mong i-focus at paulit-ulit mo itong i-remind sa sarili mo buong araw. Ang intention setting ay gabay sa mga desisyon at interaction mo para mas madali kang makastik sa iyong stoic ideals. Huwag ding kalimutan ang gratitude. Para sa mga stoic, ang susi ng kaligayahan ay ang pahalagahan ang meron kaysa sa magreklamo sa wala. Sa bawat pagtatapos ng araw, mag-reflect sa 3 bagay na pinasasalamatan mo. Pwedeng simple lang, gaya ng mainit na pagkain, isang magandang usapan, o accomplishment sa trabaho. Ang practice na ito ay hindi lang naglilipat ng focus mo mula sa problema patungo sa blessing, kundi nagpapalago pa ng sense ng contentment at well-being. Hindi lang basta exercises ang mga ito, mga proseso ito na kayang baguhin hindi lang araw mo kundi buhay mo. Sa pag-incorporate nito sa araw-araw, nagiging mas matatag, mahinahon, at balance tayong tao. Dinadala nito ang mataas na ideals ng stoicism pababa sa realidad ng pang-araw-araw na buhay at tinutulungan tayong harapin ang anuman, kahit anong problema ang dumating. Mag-umpisa sa mindfulness training. Mahalaga na mag-practice ng deliberate focus sa present moment. Pwedeng meditasyon, kahit 5 minuto lang tuwing umaga, tahimik, nagpo-focus sa hininga at nag-o-observe ng thoughts mo nang walang attachment. Sa paglipas ng panahon, pwede mo itong dagdagan hanggang 20 minuto o higit pa. Pinapalakas nito ang kakayahan mong manatiling present at hindi maging reactive sa stress. Next, ang paggawa ng emotional log. Isa-isahin ang malalakas na emosyon sa araw mo, ang mga sitwasyong nagtulak dito, at paano mo tinugunan. Sa pagdodokumento ng mga ito, mas nauunawaan mo ang emotional patterns at triggers mo, kaya mas mapaghahandaan mo kung paano ito i-handle. Isa pa, ang kusang pagharap sa discomfort. Pwedeng mag-cold shower, mag-fasting o mag-exercise ng matindi. Layunin nitong palakasin ang resilience mo, matuto kang kayanin at manatiling composed kahit hindi maginhawa. Nahasa kang kumilos kahit may emosyon, ayon sa value ng Stoics na hindi dapat panghimasukan ng external conditions ang ating inner peace. Visualization, gaya ng dati, ay crucial din. Maglaan ng ilang minuto para isipin paano mo haharapin ang daily challenges na may composure at Stoic principles. Ang mental na rehearsal na ito ay naghahanda sa isip mo na kumilos ayon sa iyong visualized scenarios pag ito na mismo ang nangyari, paulit-ulit hanggang maging natural. Ang pinakamahalaga, mag-set ng daily intention o catalyst, isang makabuluhang aksyon na tutugma sa values mo. At siguraduhing kayanin mo itong isabuhay sa araw na yon. At inilalapit ka sa iyong mga layunin. Maaaring kasing simple lang ito ng pagpapasya na maging extra generous sa oras o pasensya mo sa araw na iyon. Sa pagtukoy at pagkilos sa catalyst na ito, nakakalikha ka ng ripple effect ng mga positibong aksyon sa buong araw mo. Ang pagsasama ng micro-decisions ay isa pang mahalagang ugali. Sa bawat araw mo, maging aware ka sa maliliit na pagpipili ang ginagawa mo mula sa kung ano ang kakainin mo hanggang sa kung paano ka sasagot sa isang email. Maaaring mukhang maliit na bagay lang ang mga ito, pero kapag pinagsama-sama, sila ang bumubuo at humuhubog sa karakter at kinabukasan natin. Sa conscious at deliberate na paggawa ng mga pagpapasyang ito, pinapalakas mo ang iyong decision-making muscle at tinitiyak na tumutugma lagi sa values at goals mo ang mga aksyon mo. Ang pagtatapos ng araw mo gamit ang gratitude slam ay makakatulong para ilipat ang focus mo mula sa kung ano ang hindi naging okay papunta sa kung ano ang naging maganda sa araw mo. Buong lakas mong sabihin, may 3 bagay kang ipinagpapasalamat bawat araw. Hindi lang ito basta pagpapagaan ng pakiramdam. Layunin nitong sanayin ang isip mo na kilalanin at pahalagahan ang mga positibong nangyari.
at tuloy magbuo ng attitude ng kasiyahan at tibay ng loob. Ang lingguhang feedback loop kasama ang pinagkakatiwalaan mong kaibigan o mentor tungkol sa iyong pag-uugali at mga reaksyon ay makakapagbigay ng mahalaga at bagong pananaw at magpo-promote ng growth. Kailangan dito ng pagiging bukas at mapagpakumbaba, pero napakahalaga nito para makita ang mga blind spots sa pagkatao mo na baka otherwise hindi mo mapapansin. Ang pag-practice ng emotion-action split ay tungkol sa paglalaan ng sandali para tukuyin muna ang nararamdaman bago magdesisyon kung paano kikilos. Kapag nakakaramdam ka ng malakas na emosyon, huminto ka muna, pangalanan mo ang damdamin mo, at saka ka magdesisyon ng rasyonal na sagot. Imbes na agad kumilos batay sa nadarama, nakakatulong itong putulin yung automatic link ng feeling at reaksyon, kaya mas napag-iisipan at mas epektibo ang mga aksyon mo. Sa huling bahagi, ang araw-araw na pagbabasa ng pilosopikal na mga aklat tulad ng isang pahina mula sa Marcus Aurelius' Meditations o Epictetus' Enchiridion ay magbibigay ng daily inspiration at lakas ng loob na sumunod sa prinsipyo ng Stoic. Ang mga babasahing ito ay parang pagkain para sa isipan na nagpapalakas ng determinasyon mo na mamuhay ayon sa mga virtues ng Stoicism. Itong 10 habit na ito, hindi lang basta activities, kundi mga pinto sa pagbabagong naaayon sa karunungan ng Stoicism. Habang unti-unti mo silang isinasama sa araw-araw mong routine, mapapansin mong hindi lang nila pinapadali ang pagharap mo sa mga hamon, kundi mas pinapabuti pa ang buhay mo. Mas nagkakaroon ka ng kapayapaan, layunin at kasiyahan. Araw-araw ay bagong pagkakataon para i-practice ang mga habits na ito, bawat isa hakbang papalapit sa pagiging bihasa sa sining ng mabuting pamumuhay.